Okay. Ano ba? Ano? Okay. Diyan, dito ka sa gitna. Huwag ka pa sa gitna. Sa gilid lang ako. Ito ka rin. Sige, sige. Ano yung papakinig? Okay, so again, last part na po ng ating ano, salamat po sa pag-atin. Pero pwede magtanong, nasa rin. Okay. Yun lang, yung ating grinder. So, may tanong po ba yun? So, introduce ko lang ha, ang ganda. Kaya yung ibang ginawa natin ng katulad ng dati, ang pagkakaiba ng ginawa natin dati, isa lang ang speaker. So, si Brother James ay napaka-ano naman na yun. Experience all winner na rin. Kasi ito kasi, ibang skills ito, di ba? So, kaya sana magtanong kayo. Ano bang tatanong niyo? 1, 2, 3. Ayan, so, question. Question kayo. Bibigyan niyo na. Question. Kahit anong question. Huwag na Solve yung follow-up. kumuha ng asawa si ano. Kumuha yung love life ha. Kasi ano na una ano. Seryoso. Seryoso na, seryoso. Okay na, si Jerry may tanong ah. Wala na, Stephen. May gusto pala sabihin basta doon sa sinabi niyo ano no. So sa amin, tama rin yung follow-up kasi after maligtas, follow-up naman no. So medyo na bros ka kanina. Importante yan. Pero mayroon din mga time na hindi ka na follow-up kasi yung ulan doon ayaw. Pero talaga, hindi yung pwedeng tali yung sarili mo doon. Ngayon naman, yung sasabi parang before, so parang klase nga siya, no? Parang private school. Maganda rin yun. Pero sa akin ito, ang discipleship ko is, ano, nasa akin mas nara, yung discipleship ko yun na yung, ano yun na yung, ano, church. Paano kasi, maganda sana yung Bible school, ang problema, kaya kasi basta, balance yung buhay natin. Pagdating sa bukod sa akin na akin, I believe yung mga tawagin pastor, iba kasi yung pastor pa, iba pa yung soul winner. Diba? So pag pastor ka, hawakan mo talaga yung basically yung administration ng church. No? So rin magtuturo, mag-challenge mo sila. Kaya hindi rin siya, pwede ka maglipod sa Diyos nang di ka pastor. So kaya sa akin sa Bible kasi yung hindi basta-basta, kaya nakita kong ano doon. Ang nangyayari kasi ay sa palay ko lang so. Ang nangyayari yung progression sa paano yung career. Naman yung maganda sana ang career, kaya parang nagiging ano parang school ba? Okay naman sa school kasi secular yun. Mag-i-engineer ka, syempre dapat focus ka sa math, science, problema sa pasto kasi, nakita ko doon, yung requirement na binigay sa 1 Timothy 3 tsaka sa Titus 1. Ano siya meron siyang binigay ang Panginoon na requirement katulad ng hindi mo talaga pwedeng piliin na dapat meron kang asawa o paano ito, walang asawa. Diba, walang anak. Okay? And then, nasabi din doon, siyempre, bago ka, sino ba yung tatawagin yung pastor ng pastor? Ito ba yung magde-determine sa kanya? Tatay niya ba? Diba, pastor, ay ikaw, anak ha, pastor ka, gano'n. So, believe na naging ano siya kalit. Nasa na katulad ng secular. Kaya ang sabi nito, ang discipleship natin, ito na yun. Discipleship kami, may lesson kami, nakita ko naman kanina. Kompleto lahat ng topic under the sun ko. So, pati mga Bible, books, ay tinatakel. So, kung nagpapadisciple ka, nakikinig ka, andun na lahat halos ng topic. Walang nilalagpasan tayo doon. Kasi nga, Bible yun, word for chapter by chapter. And then, dito lang sa pastor, sabi ko nga, lalaki dito, yung anak ng lalaki, bawal lang magpastor dito. Kasi nakita ko naman doon, kasi yung nangyayari nga sa iba rin, na nepotism nga, di ba? Ayaw natin sa gobyerno, ay sa church. So kasi pag gano'n, parang pinapasa mo lang, parang family business, which is I think, hindi, biblical yun. Okay? And then yun, kung sino gusto magpasto sila pag may asawa at anak pa sila, saka sila mag-decide.
At enough na yung discipleship na ginawa sa atin kasi nag-observe ka naman eh. Nag-observe ka, ginagawa ng pastor, ano pa ang kailangan ko sa'yo? Diba? Pero yung iba, especially ako, na ano ako sabi, nag-college ako, ganyan, kasi ano pa. Meron din ako cover na maganda sa kasi parang, pero din lagi hindi. Kasi nakita ko rin yung iba yung ginagawa sa college, parang sunod lang. Tapos, in-expect nila pag ano, oy, graduate na ako. Yung iba, dahil pang di alam. Ang dami na sa IT pa naman yun, CS, yung program. Kasi wala yung daily doon. Kumbaga, umaasa sila sa programa ng kung sino nagbigay sa kanya ng programa. Yun lang sa akin. Kaya dito, ang ano namin kasi, progression na yun. Pinatawag ka talaga ng Diyos. Ikaw yung paglalaban mo yan. Una, trabaho ka, tignan mo, pag mayroon ka ng anak, at mahirap ang buhay, ikaw mahirap ang buhay, pero talaga yung purpose mo pa rin kasi talagang panawagan mo eh. Yun lang sa amin, sa akin gusto ko. Pero, naano rin ako sa mga ganun, mga kamahalan eh. Pero yun kasi na-pick up ko dun sa ibang ano din na ano. Pag ikaw yung nagpasto ka na, after all na nakita mo na yung buhay, diba? Saka ka mag-design yun. Kaya mo pa ba? Kalooban ng Diyos to kasi pinakita naman ng Diyos to. Hindi naman sa'yo. Ayun sa akin. Anyway, again, wala namang single formula eh, no? Pero yun ang totoo ko. I believe yung iba kahit anak ng pastor, ano ba yun? Ano? Nasa mesa. Sige po. No sound check. Alam nyo, blessing ang isang church na kung saan ang yung pastor may talagang programang ganyan. Okay? So, hindi naman kailangan na yung kanyang system gamitin. Ikaw ba gusto na yan ang dapat gamitin. Kasi God deals with us, to us, in a different way. So, katulad yan, may system doon. Ang mahalaga, nandoon yung talagang pagtuturo. Kasi, hanggat maaari nga, yung sa Bible School, hanggat maaari nga, talagang sa yung church mo, yung mismo, Bible School. Hindi yung, ano eh. Kasi yun ang high school eh. Yun ang Kaya church yun eh. ang, that's why, sa atin, we make it. Now, if other churches nag-bless yun sa sistema ninyo and they want to, okay lang. Pero yung, sabihin, ito yung, Lahat ganun. Oo. Tama actually, sabihin ko naman, di ko nasabi ka rin sa ito. Itong sabihin seminar, then other seminars, nakuha ko rin sa iba. Tsaka yung ibang material doon, in-adapt ko na lang kasi nakakaba naman. So tama po yun, no? kasi lahat naman tayo talagang, Wala lang umpisa from scratch yun, tama yun. Kaya gusto ko sabihin yung sasabing one size fits all, walang ganun, tama yun. Minsan, iba-iba yung klase ng tao na binigay sa'yo ng Diyos, iba yung kapasitin mo. Yun ang you will work out for dahil yun ang binigay sa'yo. Yung sabi rin ni Brother Brady kanina, na maganda nga yung malaki yung church doon, gamitin nyo sa tama. Kasi may pattern din po yan, yung binabagay ko sa Diyan kanina, hindi niya tinuloy eh. Yung sa G12 na tayo, G12 na. So, napatunayan daw yun na effective sa mga mega churches. Pero, may marami rin na-corrupt. Okay, yung sumikat dyan, sino ba yun? Purpose Driven Life. Ang dami sila churches yun. So may programa siya, pina-apply niya, naniwala naman yung iba, nag-compromise, ito ibang Bible. Kaya tama yung sabi ko sa iyo, yung pastor yung mag-lead, siguraduhin mo yun kasi Diyos. Hindi mo yun. Walang isang programang lahat ay applicable sa lahat. Okay. Tanong mo ba? Ano ba tayo? Tanong na kasi ano tayo eh. Convening seminar. Pero pwede na rin ba? Yun ang focus. Yun ang focus. Pero pwede rin ba? Isip na tayo yung tanong. Yan. Kasi para masimulan. Kasi sa amin, minsan, pagka yung sa special number, di ba? Nahanap ng special number na open ang special number pero walang kakanta. Pero pag may isa kumanta, lahat kakanta na. So, iisip ako ng tanong na siyempre para
matrigger yung everybody. So, since ano tayo, minsan na common factor natin sa soul winning, syempre, is how to open a conversation as a, syempre, mga pastors natin dito, mga ano eh, pwede na nating sabihin bihasa eh. Diba? For how many years? Pwede nating sabihin bihasa. Sa mga bagong aspiring soul winner, pastor, sa tingin nyo, ano yung pinakamagandang approach to open up a conversation? Ano ka ba? Kaya, alas ka na ako. Hindi po, ating ko lang. Ayun yung kanina umaga. Ay. So, pinag-usapan namin yung exactly doon, how to approach. Ayun. So, meron kami profile ng site, ng tao. Ito pa. Medyo nakaloko dun eh. Simple ang bilis na Ano ba yung dapat nating isagot pag sinabi nila na pare-parehas lang naman yan, Diyos ang pinag-uusapan? Sinabi na rin. Sino gusto mo? Nasa. Sige, si Sir Clarly, pag ganun. Sige. Baka hindi pare-parehas ang sagot eh. Ano yung tanong mo doon? Tinanong kasi kanina yun. Paano daw sabihin? Paano pag pare-pareho lang yan? Kasi actually, merong may mga resistance kasi tayo na mararanasan. Objections. Yes. Mga resistance. Magre-resist eh. Merong mga word na sasabihin para ma-interrupt ka, para Correct. yun na yung ano mo. Exactly. Yung confidence mo, mabawasan. So pagka... Pag ganyan kasing sinasabi guys, pare-pareho. Hindi tayo pareho eh. Hindi pa ako tapos ha? Tama. Unang-una, Guwapo kung yung Diyos ko kasi yung Diyos ng Biblia. Kasi yung Diyos mo, gawa sa bato, pilak, pinto. Doon sa Psalms 135, 115. Usually kasi ang bansa natin, ang Diyos nila ay Diyos na kung saan ay gawa ng mga kamay ng tao. Pag masyadong kasi pag yan masyadong nagiging technical, kasi sabi rin ng Bible, God is a spirit, He must worship in spirit and truth. Kaya ang lagi kong sinasabi pag ganyan, pag sinabi niyang parang iisa lang, hindi tayo iisa. Sa Bible nga, hindi tayo magkaisa eh. Sa dami ng mga ginagamit nilang Biblia. Kaya, ang sinasabi ko, yung nakilala ko yung Diyos ng Biblia. Yun lang, para Pag regarding naman doon sa approach, kaninang umaga, sinabi ko na yun na pag tayo ay mag-a-approach, una-una, syempre, bago ka mag-solving muna, mag-pray ka muna. Kasi yun ang paraan para lalo kang magkaroon ng guidance ng Holy Spirit. Then pangalawa, siyempre alam mo yung sasabihin mo. Baka mamaya labas ka ng labas, hindi mo naman alam yung sandata mo. Kasi maraming ganyan, sugod ng sugod, hindi niya alam, matitindi pa pala yung makakaharapin niya. Yan yung mga paraan na hindi ka sa ng wisdom. Isa pang wisdom kanina, narinig ko. Maganda yung narinig ko kanina kasi sa totoo lang, tayo ay matagal na rin sa pagsusolve, no? Yung mahirap talaga ako, sinasabi ko sa inyo, may temptation. Yung pag naabutan mo spaghetti, delikado yan. No? Kaya kailangan, dalawa kayo. pansit lang. Oo. Pero pag pansit yun, kayang-kaya mo. Pag naka-spaghetti, delikado ka. Kaya, yun yung hingi ka sa Panginoon ng protection. Kasi hindi mo kaya rin protektahan ang sarili mo. Kasi, nasa laman pa rin tayo. Kasi maraming binabagsak pagdating dyan. Maniwala kayo. Ako ko, narinig ko lang din naman sa mga nangangaral to, ang kinababagsak doon ng mga nag-aakay. Hindi lang akay, pati mga kapastoran, yung faith, female, finances. May isa pa, 4 daw yun. Lumutan ko isa. Kaya yun, no? Ang approach lang na simple lang naman, siyempre nandun lagi yung be polite. At nandun yung you are not, hindi mo sila inuutusan, but you are nakikiusap ka. No? Pero sa akin lang, hindi tayo pare-pareho ng Diyos. Hindi pare-pareho. No? Kasi, ang lagi mong gagawin pag nagsosolving ka, hindi ako natutuwa pag nagsosolving mo lakad na ng Bible. Kasi na itong mga nakaraan, marami ako nakakausap. Nagsosolving sila kuno, kaso walang dalang Bible. Kaso anong paniniwalaan ng mga tao kung wala kang Bible? Ano dala nila? Yung mga parang sinerox na
parang may pamphlet sila na doon pinilipat-lipat lang nilang gano'n. Kaya yun, kailangan, hanggat maaari, kung may Bible ka, magdala ka. No? Maganda, may karoon kang tools ka, so magdala ka pa rin ng Bible. Kasi takot sila, tinatago na nila yung Bible ngayon. Ayaw na nila nagdadala ng Bible. Medyo nahihiya na. Oo, iba na. Oo. Una-una, kaya ka hindi nagdadala, ikaw mismo nahihiya ka. Ganun minsan. Yun lang muna yung aking masasagot dyan sa tanong ni Ian. Sige. Pare-parehas lang daw bang Diyos? May ganung ano. Pare-parehas lang naman yun. Okay. Di ba, iisa lang naman yung ano natin. Ayun na nga. Ang ako, kaya talagang we have to ask God for wisdom. How to handle that kind of question o arguments. Kasi minsan pag nagkamali ka, imbis na maakay mo, yung pala, tinaboy mo eh. So, ang ano ko dyan, bawa ganyan ang kanyang argument. Talaga ba? Pare-parehas? Eh, tanong kita, ikaw ba pag namatay ka sa langit ka pupunta? Yun. Pag sumagot siyang hindi, Pare-parehas sa Diyos. okay ba tayo? Hindi tayo parehas. Kasi ako, alam ko eh. Sure ako sa langit ako pupunta. Maaaring sabihin, ayabang mo naman. Hindi. Pinangahawakan ko yung sinasabi ng Biblia. So, ganun lang ang ano. Dati kasi ako, maano din ako, yung gano'n, meron ako binigay na gospel tracts. Ang title doon is Roman Catholic at Christian. Nung pagbigay ko, abay, tinanong agad ako eh. Hindi pa Christian yung ano, yung Katoliko? Eh ako, naihigir ako. Hindi! Diba? Mula nun, hindi na hindi na nag-usapan. Wala na, tapos na. Tapos na yung laban eh. Close na, Basta. close na. Pero, yun lang, naano ko lang. So, lahat naman yan, may purpose ang Panginoon. Meron naman, ito, kwento ko lang, yung, kung kilala niyo si Pastor Felix, yung priest na naging baptist. Meron. Kasi nga, Gusto ko rin. oo, alam mo na sa province na papastor din. Kasi yung na-establish niya dyan, anak niya. Ang ano nito, yung nagtuturo siya doon sa taga-LTO kasi, tama sa LTO siya. Hindi. Nagpunta siya doon sa LTO. Parang, kasi pare eh. Di ba government ang LTO? So, ano siya? Pagpunta niya doon, nataon na mayroong nagtuturong baptist. Galing kina Pastor Arias. In-approach niya, brother, alam yung ano na yun, sagot niya eh, brother. Alam, naging ano sa kanya yun. Oo, tumatak sa ano niya yun eh. So, minsan may mga sablay tayong response, pero ginagawin din ng Panginoon eh. Pero, again, hindi natin lagi talaga alili ng Panginoon sa mga pagsagot natin. Amen. Kasi iba-iba talaga ang ano ng... Ako naman po, bago ko makalimutan, di ko nabanggit ko kanina, nakikinig pa ba kayo? So, ang maganda pala dito, no? I-schedule natin. Ito yung nabanggit ko sa diet, kaya nagkaroon sila doon, basta rin. Hinalit kasi mga nakailang ano kayo na ko doon. Sabi ko, meron ba kayong regular soul winning schedule? Yun ang tanong. Kasi kung baka naman, meron, basta pag may programa kami, mag-isip lang, uy, may soul winning yata, hindi ganun. So kaya maganda, schedule na, no? Depende ko ano kayo, iba sila libre ng Lunes, libre ng Tuesday, iba. Karamihan naman dyan, Sabado, no? So pag schedule nyo ngayon yan, kung mag-baptist man kayo, at least minsan-minsan lang. Kasi katanggap-tanggap na po yun yung once a week. Okay po yun, consistency ang kailangan. So schedule nyo, kailangan programa talaga ng yan, church. Yun po. That consistency. Ngayon, nasasagot naman sa iba-iba news. Nasagot na nila, okay na ako doon. Hindi tayo pare-pareho. Ano yun, sa palagay mo lang yun. Tanong nyo, yun nga, tama yun, ligtas ka ba?
Yung Catholic naman yan is, wala kami idolatry sa amin eh. Wala ka rin. Anyway, ganun pang tanong, isa? Si Sam. Meron na. Sam, Nadami na yan. dami na yan. Kailangan may Seryoso to ha, hindi naman tayo Jollers dito. Kaya nagbibiro minsan. Hello po. First of all, just want to appreciate yung program na to Eh, man. since marami akong insights na nakuha. Makaka-help ko sa pag-solve. So, praise God po kasi yung mga questions ako nasagot na kanina. So, Eh, man. yung question ko na lang is yung napansin ko kanina ng umaga, which is yung sinabi niyo po na noon nakabota kayo, gano'n yung pag soul win, tapos ngayon nag-adapt kayo na parang medyo mas modern, gano'n, na parang hindi na kayo layuan, gano'n, parang mas nag-adapt po kayo. So, meron po bang other areas since your Baptist churches na nakikita yung pwede tayong mag-adapt pa sa ibang area aside from, kunwari, yung ganong approach or yun lang po? Sa kanina yan. Sa inyo ano? Ba't anong mas ka nakarating? Alam ko lang. Ano po, mga 10 po. Okay. So anong, okay, actually may mga kilala akong mas conservative pa sa atin. Ayaw nila nito eh. Ayaw nila nito. Pero YouTube sila. So kung tanong mo is saan tayo mag-a-adapt, hanggat maaari, lahat ng useful, no? Tulad nito. Napaka-useful. So ako, minsan nahirap mag ng PowerPoint. Kasi at least nakikita nila yung verses. So sa suot, basta ma-decente, ano pa? Siguro sa buhok din. Basta ayos lang. Mararamdaman mo naman yung ano, yung bakit mo ginawa, bakit ba meron kayong aircon na maaari? Wala, forma lang. Hindi tama yun. So ngayon, bakit kayo may aircon? Eh, parang mga komportable. Okay yun. Di ba? Eh, hindi lang, modern na yan, no? Ano yung inverter yan, ha? Bawal yan. Hindi tayo ganun. Inaalam yung sa utility ang inaalam natin yung isip natin. So yun, marami pa actually yan. Ako nakita ko na yung technology talaga. May light sa... Ito kasi palit ng baterya basta. Kaya hindi naman. Okay na ba? Oo. Marami pa actually, hindi ko maiisa-isa sa'yo. Pero sa ngayon, technology. But, Stephen. Next si Daddy. Bad, ikaw na. Sige, ikaw na. Bilisan mo lang. Kanina ka pa kami. Hello. Akin lang. So... Isa lang. Kanina, walang tatanong. Ano nais kong tanungin patungkol doon sa adaptivity natin. Kasi, di ba kahit tutulungan naman tayo ng Holy Ghost, kailangan pa rin natin magsaga mag-aral at saka maghanap ng paraan para most effective. Parang sa engineering, dapat nagulog tayo sa pinaka-effective na method. Tapos sa industrial. Yung tanong, di ba kanina sinabi, binanggit niya yung psychological tactics, katulad ng kailangan gumitin, tapos tumitin, tapos tapos kailangan kailangan maano mo yung tao, ma-connect, tapos ma-engage, ganun. Psychological tactics, yun, wala pa rin kay spiritual. Tapos yung sinabi doon sa kanina, pagdating doon sa pag-share ng gospel, dapat, di ba, kabisado yung Bible, tapos Holy Ghost na yung bahala. Yung pinakamahirap kasi doon, sa real world na po talaga, kasi depende lang talaga sa tao, hindi depende sa iyo. Ano ang tanong? Multivariable self, depende sa tao. Ano yung gusto, recommendation nyo sa amin kung paano namin sila kakausapin? Kasi dapat scriptless katulad sinabi sa kanya. Kailangan dala ka ng Bible kasi tutulungan ka. Kasi halimbawa, sinabi yung Holy Ghost sa'yo na, ito yung kailangan nyo malaman kahit parang hindi ka sanay dun sa sa lesson sa gospel. Halimbawa, yung... Okay na. Kayo na tanong. Sino ang gusto mo? Ulit ng tanong. Sino ang kasagot? Gusto mo? Okay na, kuha na. Gusto na. Yung tanong, ano yung
recommendation nyo kung paano babalance yung adaptation tapos yung pag-engage sa kanila. Kasi yun yung yung pinakamahirap lagi pag sa pagtutulong. Okay, nakuha ko na. Diba? Sino nga sir? Brad, Hindi ako. sir. Anak Nakuha ko ko yan, yung anak ko yan. Hindi, alam ko yung gusto niyang para paano ba tayo mag-i-engage dun sa tao. Paano natin ilalagay yung sarili natin dun sa tao. Kasi minsan kasi tayo, nag-approach kagad tayo ng gospel kagad. Medyo siyempre, sabi ko nga sa inyo, tatanungin mo muna pag binigyan ka ng pagkakataon na pumayag, medyo hanapan mo ng connection. Halimbawa, kausap ko to. Okay lang ba magtanong, ano bang probinsya mo? Pag sinabi niyang Bicol, ay alam mo yung mga magulang ko, Bicolano. Bakit sa Bicol? Ibig sabihin, naghahanap ka ng connection sa kanya, kasi yung connection na yun ang magiging way para magtiwala sa sayo. Maganda yung tanong ni totoo yan. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, paano ka magkakaroon ng connection sa kanya? Tatanungin mo rin kung saan siya nag-aaral, tapos saan siya nakatira. Kasi hindi ka agad, alam ko mahalaga yung gospel, talagang hindi mawawala. Given na yan eh. Ang kailangan mong abutin sa kanya, kung ano yung personalidad ng tao. Mamaya, ako dati naranasan ko yung ganyan eh. Merong akong kinakausap. Nung una, hindi ko, kasama ko nung si Juan sa SM Masinag, sa may food court. Nung una, hindi siya makapasok. Nakasimangot yung babae. Tapos maya sabi ko, nilapitan ako ni JC. Kaya, Pastor, hindi ko makausap, parang ayaw niya. Sabi ko, teka lang, sige, mamaya na. Maya, habang nakaupo, kinausap ko. Nandito pa rin yung picture. Sabi ko, ba't ka nandito? Anong mo dito? Sabi niya, may hinihintay lang po. Tapos maya, okay lang mo mag-share. Matagal pa ba yung kausap mo? Sabi niya, matagal pa po, maya pa. Tapos maya, okay lang matanong, saan ang province mo? Nung sinabi niyang Bicolano, yung nanay niya, nagtataka ako, pinayagan niya na ako na mag-share ng gospel. Ang point ko lang doon, maghanap ka ng paraan na connection kasi ang purpose mo pa rin, ma-sharean siya ng gospel. Hindi mo naman siya binobola, inaalam mo lang yung talagang, mahirap kasing kausapin yung wala kang alam doon sa taong kausap mo. Kahit pa paano, meron kang nalalaman sa kausap mo. Taga saan ba siya? Hanggang sa, ayun, andun na rin siya sa GC namin. Yun lang, yun sa akin lang. Huwag ka agad na, pwede ba mag-share ng gospel sa'yo? Hindi ganun. Kailangan maghanap ka ng connection. Mamatay ka. O, mamatay ka, sa langit ka pupunta. Huwag ganun kagad. No? Medyo, tanungin mo muna, saan ka nag-aaral, ganito, ganyan. Hanggang sa, ako naniniwala ako pag talagang, alam mo yun, nilalagay ng Panginoon yung tao sa puso mo bilang isang soul winner. Kaya ka nga wise eh. May bibigay sa yung Diyos na kakayanan na ikaw lang yun, unique. Kaya magtataka, paano ka nakakapag-usap ng gano'n? Ito, parang ito lang po sample. Hindi ko naman kilala yung mga patay doon sa Dilapas eh. Pero paano ako nakakapag-funeral? O hindi ko naman sila kilala. Pag yung mismong namatayan, pumayag, pwede ka nang makapasok. Ibig sabihin, mag-isip ka ng bagay na paano mo sila magkakaroon ng connection to the point na ang objective mo ay may share mo yung gospel. Maraming pagkakataon, nadaanan ko lang, on the spot, may patay. Inaanan ko lang. Pinapayagan niya kami. Anong ibig sabihin nun? Yun yung paraan para bigyan ka ng karunungan, hingi ka ng karunungan sa Diyos para makausap mo yan. Kasi unang-una, alam naman ng Panginoon puso mo, bakit, anong pinaka-purpose mo, mag-share ng gospel sa kanila. Totoo yung sinasabi ni Pastor Riz kanina, alam niyo yung mga tao, nagtataka nga ako doon sa iba, nagpapakahirap pa. Samantalang may mga sky garden ngayon, ang tao nandun na sa loob ng mall. Halimbawa ko lang, masipag ka naman mag-solve. Baka ma-heat stroke ka ngayon, sobrang init. Mag-isip ka ng lugar na doon ka makakaabot ng mga tao. Nandiyan na sila lahat, hindi ka naman kailangan mahirapan. Sabi ko nga, doon nga sa Kogyo, kaliwat kanan, ang dami ng tao. Hindi mo kailangan lumayo. No? Yun nga, yung gagawin bukas ng Gila Pastor yun, mag-pray natin. Kasi nandun na sa paligid yung tao. Ang kailangan lang doon, may magmamasig ng mga soul winner. At malalaman nila na meron palang church dun sa lugar na yun. Yun lang naman ang purpose natin eh. Kasi meron silang malaman na may gawain. Stephen, ganun lang. Basta maghanap ka lang ng connection sa kanila. Paano kayo magpo-connect na dalawa? Yun lang sa akin ha. Kasi yun experience ko. Gusto ko lang maano yung ilang passage from the Bible. Regarding yung sa paano
nag-start yung conversation, paano gusto na, ano ba, dumating sa punto na na-witness na o na-share talaga yung word of God. Like yung approach ng Panginoon dun sa Samaritan woman, Yun. and then yung isa, yung approach naman ni Evangelist Philip doon sa Ethiopian eunuch. Basahin ko lang ha. Ito. Dito sa Acts chapter 8. Okay? Babasahin ko lang ha. Ang sabi dito sa verse chapter 8, Book of Acts chapter 8 verse 29. O tingnan niyo yung Bible niyo. Ayan pala. Ang sabi dito, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. So, mayroong command yung Holy Spirit kay Evangelist Philip. Okay? Of course, that command is para makausap itong Ethiopian eunuch. So, ano yung response ni Philip? Verse 30. And Philip ran hither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? Yung sinasabi kanina ni Pastor Clardy, find isang bagay na paano ka makapasok. Like what happened on this passage. Nagbabasa yung yung Ethiopian eunuch, binabasa niya yung, anong binabasa niya? Book of Isaiah. Ano yung approach ni Philip? Lumapit siya doon at anong sabi niya? Understandest what thou readest? Actually, mabigat na approach ito. Di ba? Mabigat na approach ito, pero ginamit ng Panginoon yun eh. Isipin mo, isang mataas na klase ng tao, sa taong may posisyon sa lipunan, tatanungin mo ng ganon, naintindihan mo ba binabasa mo? Yo, parang, kung ikaw, bakit? What do you think of me? Pero alam nyo, ginamit ang Panginoon yun. Kasi yung Ethiopian eunuch, ang sabi niya dito, ang sagot ng Ethiopian eunuch, how can I? Dito sa verse, ano yun? 31. Verse 31. How can I, except someone should guide me? Diba? So, ayan. Ayun yung kanina, talagang find things na. Connection. Yung sa Panginoon naman, doon sa sa Samaritan woman, ang approach naman, Women of the Word. oo, ginamit yung Yung when. well, Laging mayroong parang, basta may laging ginagamit ang Panginoon na. oo, para para ma-share niya yung gospel. Yung palsy rin, ganun rin. May paraan rin siya. So, Yun. Pero parang mayroon pa kanina eh. may sagot ako dito, may sagot ako Stephen. Sige. Ayan is, dito kailangan Stephen. Unaw na ice. Unaw na! Pwede na habang nagtatanong, habang nag-ano. Kain na kayo, Kaya sige. na muna. Kain na yung iba. Sige na, pray daw muna. Sige, let's pray. Kailangan po po. Pray mo na din yung pagkain. Yes, yes, Daddy. Halo, Daddy. Sige, pray na, pray na. Pray lang yun, pray. Pray na. Ikaw na yung ice, Daddy. Panginoon, salamat po sa hapon na to. At kayo po may taas at salamat po sa pagkain. Bigyan po ng kalakasan sa aming katawan. At sana po kayo ay pagtagintayan po namin dito sa hapon na to at maging victorious po ang seminar po dito sa Solway. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, pwede na nag-ano. Habang nag-ano. So, bago yan diyan, siyempre lang. Sagutin ko lang Stephen kasi mas kilala ko to eh. Actually, sinasabi niyo ito, mas malalim pa eh. Kaya tama rin yung mag-connect. Gusto ko sabihin dito kasi yung overthinker yan, si Ray, Stephen. Pero yung sinabi niya, tama rin yun, no? Yung sabihin, minsan kasi huwag nga masyadong malalim mag-isip. Kasi yung isa yung ibang tao, hindi naman gano'ng kalalim mag-isip ang ulan mo eh.
Oo, tama rin yun. Maghanap ka ng connection. And then, Hindi ka agad maka-approach. oo, ganun Easy ba? nga masyado. Hindi ko mabalance yung ano eh. Yung adaptability, tsaka yung... Isang focus ka lang sa subject. Basta Kung matabang. simple lang. And then, oo. Huwag mo isipin lahat ng kaya mo isipin na hindi naman mangyayari pala. Hindi naman yung ibig ko sabihin, yung tayo bata sa'yo, ano siya mo yung ibig ko sabihin yung pagka-adapt, paano mai-adapt yun kasi di naman pwede, matalo ka sa argument nila, hindi sayang naman yun. Ayun, una nga, dapat alam yung subject. Hindi ka na yung confrontation. Hindi mo na yung gustong Kasi kailangan mo i-engage sa kanya habang nagano kasi ganun kasi yung tao eh. Minsan kapag masyado kang wordy, kahit medyo tama ka naman, hindi ka na masyado papansin. At saka pangalawa, kapag masyado ka namang engaging, iba rin yung Yun nga sabi ko, i-balance yan. Tsaka huwag mong expect sarili mo na lahat ng tama yung talaga. Yes. Parang kung sino lang yung mag-allow sa'yo na, yun lang. Pero yun nga, sabi ng Lord kanina, dapat ka likeable ka, hindi yung magalang. Yun lang kaya mong gawin. Pwede mong gawin, hindi naman kaya gawin lahat. Hindi mo kayang manipulate yung tao na makikinig sa akin na dapat. Hindi mo kaya gano'n. So di ba, tutulungan ka ng Holy Ghost ko sa Ay, nabanggit ko pala yung Holy Ghost yan. Yung hindi na kanina na Holy Ghost ganyan. Yung balance na practical. Ang ano ko lang din, ay, ano ba yan? Ito, At saka, tayo sasagot ko. Okay. tsaka pastor, so anything beyond that, pwede ko na lang siyang iwanan, goodbye na lang ganun. Pag mo talaga, kung pag talagang ayaw hindi siya handa yun, ikaw hindi ka rin handa. Meron pa ibang tao dyan na pwede makausap. Ganun ang expectation, manage mo yung expectation mo sa sarili mo siya sa ibang tao. Ganun lang. Hindi, ibig, Pag opo, ako ganun overthink. kaso, ibig ko po sabihin na paano namin malalaman na nasa di ba may parang blue line o red line sa tawag lang nila doon. Ibig sabihin kapag lumagpas ka na doon, iba din parang social interaction. Ibig sabihin kapag halimbawa, para kang nireject, edi umalis ka na. Yun nga eh, magbabay ka na doon. nag-overthink ka na. Dapat accept mo na merong certain people na kahit wala kang ginawang mali, reject ka. Kailangan tanggapin mo katotohanan mo. So kaya mo rin provide sa kanila yung kaya mo at the moment, gawin mo lang. Ikaw mag-overthink kasi maano ka dyan eh. Tawag nila dyan, analysis, paralysis, tawag nila. Talaga, hindi ka maka-forward kasi lahat na iniisip mo ng baka ganito sabihin nila. Baka hindi naman ganyan. Patay na. Tapos sagutin ko lang ng konti si Stephen. Huwag mong ibigay yung hindi mo kaya. Yes. Yun lang yun. Kung ano lang yung kakayanan mo, doon ka lang. Tsaka, may mga tao, pagdating sa moral values nila, huwag mong abutin hanggat hindi sila nagsasabi sa iyo. Di ba? May something na hindi mo dapat abutin, pabayaan mo lang sa Panginoon. Kasi hindi mo na yun sakop. Kung ano yung kakayanan mo lang, kung ka lang umabot. Kasi ikaw rin, bandang dulo, ikaw ang nahihirapan, hindi sila. Kaya ka nandun is to win them. Abutin mo lang yung kakayanan mo lang. Yun lang yun. Huwag mo masyadong beyond dun sa bagay na hindi mo kakayanan. Kasi baka bandang dulo, maraming ganyan. May parang naikwento sa atin yung ating mahal Pastor Valencia na hindi na niya dapat sakupin yun, pinilit niya. Bandang dulo, kayong nawala. Yan po yun, yun lang. Yun yung bagay na yun. Kasi Nakakalimutan yung daddy pa na. naman, naintindihan ko naman na dapat straight to the point lang. Tapos tatanungin ko sila kung may nakinig ba sila. Kung nakinig sila, tapos doon sila tatanggapin. Tapos pag hindi, pwede na pag-usapan. Tapos pag ayaw nyo talaga, pwede. Robert Pilis, tama na yan.
Tama niya yun. Kasi minsan may instances na tawa, mga philosopher, mga tactical ng philosopher. Yung Socrates method yan. So, tatanungin ka ng tatanungin naman sa matalo. Ganon. Magandaan mo lang yun, maganda pero sabi nga ni Brad, may certain ka lang. Lalo yung kasi kito ko dito yung mga classmate niya Kaya, sabi rin sa Bible, di ba? Sabi sa Bible, prophet is not without honor, save in his own country, in his own, ano yan, reality yan. Kaya yan, katulad ng pagkamag-anak ng kapatid mo, may prejudice na dala-dala yan eh. May anak lang ito eh. So kaya nga, practice mo sa ibang tao. Paano pag hindi niya ako kilala, kaso pessimist o lagi yung tinatanong. Parang Socrates method yun, tanong siya ng tanong, kahit nasa loob ng subject, talagang tatanong. Talagang parang... Ipagandaan mo, pero accept mo rin yung fact na baka hindi pa sa ngayon siya ready. O baka ikaw din mismo hindi siya ready. Or yung combination yun, hindi pa. Kung marami talagang tanong, set aside muna. Yeah, exactly. Tama, salamat. Hanggang sa time na baka malimutan niya ng tanong. Correct yun. Tsaka pag ang usapan ng soul winning ang objective yung maligtas siya. Mamaya, i-set aside mo yung, sandali ba't nakadamay si Socrates dito, di ba? Hindi, Socrates method, ibig sabihin, yung method siya ng pag-logic Pagtatanong. na tatanungin mo ng tatanungin. Dialectic. Para malaman mo talaga yung Oo nga, pero tanong, may kinalaman pa sa soul winning yan, sa kaligtasan, o wala na? Kapag tinanong kami sa soul winning, kapag tinanong kami hanggang, kasi gusto niya malaman yung katotohanan patungkol doon. Sabihin ko, kung alam mo, di sabihin mo, kung di mo alam, sandali, di ko alam yun eh. Pwede ba bumalik tayo sa topic natin? Hindi, pag nasa loob ng topic, kasi yung premise, tapos ang pinaka-specific na... Yun nga, sige nito. May mga sobrang lalim naman, okay? May sobrang lalim na nag-deep dive ka naman na hindi naman kailangan. Sasabihin ko na lang, basta sinabi ni Jesus na talagang kapag naniwala ka sa Kanya, tapos tinanggap mo, since namatay siya, gano'n. Dapat pinaka-clear to the point. Saka isa pa ito na sa Stephen, try mo sa mas maraming tao. Doon mo malalaman, hindi pare-pareho yung tao. Ang maganda sa kaligtasan, very basic to and very general ito eh. So, iba-iba yung responsa, iba, napakabilis, no? Napakabilis kumanggap, iba hindi. So, pag ang ginagawa mo kasi, paralysis ka nga, yung na-experience mo sa ibang tao, ina-apply mo sa lahat ng tao, okay, man. Subukan mo sa lahat ng Yung ibig ko po sabihin kanina, may ibang tao kasing gano'n. Ayun nasabi ko. Kung i-apply yung na-experience mo sa ibang tao, sa lahat ng tao. Kaya mas maganda, try ka ulit sa iba. Try ka ulit sa iba. Masasurvey mo yun. Yung iba pa lang, di pala mahirap. Binigyan lang ako ng Diyos ng isang dalawang mahirap dito. Na-discourage ka na dito. So, subukan mo rin sa iba. Ang isa pa, normal is the rejection. Normal lang yun. Hayaan mo lang, na-reject ka nila. Kasi kung mas lalo ka natututo. Yun lang, relax ka lang, hayaan mo lang na Parang di ba unang straightforward naman, naintindihan ko naman dapat straightforward yung pag-preach ng gospel. Pero pag medyo tuto sila tapos hindi sila handa, pwede bigyan ko muna sila ng panahon o parang nila ako nire-reject kaya parang rejected na yun. Hindi lang nila sinasabi kasi yung mga liberal tao, nirespeto nila kahit anong paniniwala gano'n kaya kapag nagsasalita sila. Important natin mag-share. Hindi naman tayo nire-reject nila. Yung sinishare natin. Ako yung sinishare. Kaya yun na lang yun, okay na yun. Enough na lang yung ganung bagay. Kasi Huwag mong personalin masyado. Relax ka lang kasi hindi naman, pag pinersonal mo, ikaw mahirapan. Hindi ka nagtutuloy. Subukan mo sa ibang tao, sa ibang lugar na hindi lagi sa school, sa ibang mas maganda ang kalalabasan nun. Ito, nakakasama naman to kaso minsan hindi na ako. Hinati kay tatay kung anong tanong. Dati naman. Dati naman. Ay, ikaw pala. Dito ka pala dati. Dati, alimutan na. Pasensya nyo, habang kumakain kami, medyo okay rin yan, no? Para sabay-sabay tayo kumakain. Katanungan ko lang po sa experience po sa pag-solve. Kailan mo ba nasabi na, ay,
tigilan ko na to kasi ano pag tinatanong mo, di ba, siyempre pinapabasa mo sa, ay, hindi pala marunong magbasa. Ikaw na lang mismo nagbabasa. Tapos, kapaliwanag mo sa kanya, tatanungin mo siya, nasasagot niya. Pero pag binalikan mo na, Nawawala ko. hindi niya nasagot. Meron ganun pala. Ngayon, nasumpo na akong ganun. Siyempre, tayo, kaya nga natin tinatanong ulit para malaman natin kung pumasok ba talaga o ano, no? Kaso parang naobserbahan mo hindi pumapasok. Ano i-design mo doon? Titigilan mo na ba siya o ano? Very good, man. So, nangyari sa akin sa Alhala, si babae, Sige, Nay. Sa Riverside, Ah, Pastor, may hindi, sa Halahala. Mga kabok, basta isa doon. Ako hindi nang give up, pero sabi ko, saka na lang, sabi ko. Kasi parang yun nga, medyo kalat-kalat yung utak ko. So, gano'n lang. I-encourage mo na lang siya na pwede ka patin, basa ka pa, usap pa tayo later, gano'n. Pero na-share na ni Jamie, tumanggap daw. Ayun nga, siguro dahil nataniman ko na, tsaka medyo may problema rin talaga. Sagutin ko. Hindi lahat ng kausap natin, siya yung tamang tao. Kasi may mga tamang tao, may tama na. Hindi, totoo po yan. Kasi kung ikaw nag-aakay ka, kung may degree to psychology, hindi ko nilalo yung psychology dito ang pagiging soul winner, pati yung mental capacity, pinag-aaralan mo yan. Hindi mo rin basta-basta ibinibigay yung perlas sa baboy. Yung sinasabi ni Pastor Ace na nakikita mong hindi siya karapat-dapat doon, malalaman mo yun. Kaya niyan, yung mga lasinggero. Ikaw ba magbibigay ka ng ubos ka ng panahon, samantalang may naghihintay pang iba dyan sa'yo? Kailangan maging wise ka. Kasayangin yung panahon, maniwala. Ako naranasan ko rin yung ganyan. Yung bang parang kinakausap ko, parang baliwala lang, parang nakakita na kayo ng taong lutang. Pinakausap mo, parang talagang pinagpapawisan ka na pagod ka na talagang, yung alam mo yung produkto na inaano mo sa tas parang walang interes. Malalaman mo yung taong merong interes pagkakalubang ka ng Diyos. Kaya kailangan yun ang makuha mo sa tao pag sinisharan mo. Makikita mo na may interes siya sa sinasabi mo. Nakakita na po ba kayo lahat ng mga nagtitinda ng produkto? Lahat ba may interes? Yun lang sa akin. Kasi yung experience namin, wini-witnessan ng pastor yung isang bading. Yung ginamit Romans Road, panay Romans Road. Nang huli nagtanong yung bading, Pastor, anong Romans po ba yung sinasabi niyo? Yung mga ganong tipo, na ang isinisingit mo sa kanya, spiritual, ang nasa utak, karnal. Sasayangin lang din yung oras nito. Now, may mga cases talaga na hindi sa lahat. Yung wini-witnessan mo, hindi mo agad makuha ng isahan, dalawa, tatlo. Sometimes, may mga time na it takes years. So just keep on lang praying and kasi ang nakita ko, mas lalo na kung loved ones mo. Kasi God has an appointed time. Ika nga sabi nga doon sa book of Genesis, according to the time of life. May mga tao na pinagtiyagaan mo, pero walang nangyari, but time will come, may nag-share uli sa kanya, doon tumanggap. Kaya ibig sabihin ganito yung ginawa mo, walang nasayang doon. Oo. Maring yung ginawa mo, seed yun Okay? So, kaya just keep on lang. Naalala ko yung Bible study nung bata-bata pa si Ma'am Mayan. Doon sa kanila, Bible study, kina Ate Angie, mama ni lola mo.
salanghaya. It takes years, a year, bago nagkaroon ng doon eh. Yung talagang marami yung naakay. Actually, sa totoo lang, doon sa langhaya ang maraming talagang doon maraming naakay eh. Sa langhaya, doon nagsimula yung Sanapang sa bunga ng langayo. Pero when we started doon, halos isang taon. Minsan may maakay kami. Si Ate Angie, ang talagang doon eh. Eh ako natoka doon na saturate sa place. Most of the time, nagba-Bible study kami ni Ate Angie. Halos yung kanyang anak, wife pa rin yung mister niya eh. Pero hanggang sa may talaga doon na naging isang bunga, then doon kumalat yun. Kaya talagang lang, tiyaga lang talaga. Kaya sa Solviner talagang dapat mataga. May passion. Yun, isa pa yan. Sa kabila, dito ba kami tayo? Dali. Sabi May nga. May yan! Pastor muna. Hindi, ito, basahin ko lang to. Nabanggit ni Pastor. Yun, sabi niya, ito si Paul and Barnabas walked both and said it was necessary for that the word of God should first have been spoken to you. So, sinila sa kanila. Kaso itong mga loko-loko to, sa mga Hudyo, but seeing ye put it from you. Sinasabi sa inyo, ayaw nyo, nire-reject nila. And judge yourself unworthy of everlasting life. Hindi no? Ayoko niyan, therefore hindi ka karapat dapat. May mga ganun talaga tao. Lalo yung bakla. Kaya sabi niya, return to the Gentiles. Turn to the Gentiles. So lalo yung bakla. So anyway. Si nanay, may tanong dali lang. May tanong si nanay. Si nanay muna. Nanay. Basta na-curious lang ako kanina kasi kanina ko lang nalaman yung sinabi niyo about dun kay Jesus Christ na napunta siya ng hell. Saka isa pa po, dalawang tanong ko eh. Okay. Ano po ba yung tamang Bible verse na sa pag-soul winning? Okay, ganda talaga yan. So, amen? So, actually, nabanggit na po kanina, pero i-ano ko na lang po, no? So, dalawa po yun, no? Una sa hell, and then sa soul winning. Sabihin ko na po yung soul winning kanina, kung sinundan niyo po yun. Bibigay ko rin po sa inyo. Ang tawag mo natin yung Romans, no? So, sunod-sunod po yun, ha? Sabihin ko na po sa inyo, Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23, and then pwedeng ako madalas, nalay ko doon, yung Revelation, mga 20, lumabas ako sa Romans, sa Revelation, 20, 14, 15, and then babalik ako doon sa... Lahat po yung pastor, kailangan mong very good. Very good question. No? So, ganito po yan. Depende nga po, iba-iba dadagdagan pa po yan eh. So, pero may mga basic na talaga dapat andun. That basics din, iba, dyan lang eh. Kasi may Nasa sa inyo mga po yan. pastor na yung iba, John 3:16 lang ang ginagamit. Hmm. Ang Yung iba problema naman mo hindi doon. John 3:16. Nakalimutan ko Ah, kasi may isa John lang po. Golden po. Isa lang. Pero yung iba ko talaga Romans. The best po kasi ng Romans kasi andun po yung talagang basics eh. Kung alam niyo po yung background. Pastor, ano ba yun yung sunod-sunod? Yes, so may tamang progression po yan. Alamin nyo na lang po yun. Sabihin na po natin. Meron po ako nito, Pastor. Meron po ako nito. Okay. Ano po, paano? Plan of salvation na yan. Pati yung ganito sa pagtanggap publiko po yan. Ganun nyo lang po. Yan. So marami pong gabay niya. Marami pong gabay. Ito yung, minsan po pag inaaral nyo natin, Josephine, hindi na kayo makakapag-develop din kayo sarili nyo. May kakaroon yan. Kasi ang Holy Spirit, ibibigay niya pagsasamahin niya yan sa inyo. Kaya minsan may mga personal experience kayo, swak na swak sa inyo, ipapasok nyo yan. Kailangan ko talaga, Pastor, bago ka mag-soul winning, kailangan mo muna aralin to at matutunan. May mga basics po, tama po yan. Kasi hindi ka pwede mag-soul winning kung wala kang alam sa Bible. Tama po yan. Kaya lahat tayo ini-encourage magbasa. Paano po kung mas marunong ka Yun, ang problema. Exactly. Tanong ka, ikaw, soul winner ka, wala kang alam sa Bible. Okay, ito po, sige, sagutin ko po. Medyo na itanong kanina po yan eh, no? So, ganito nga po yan. Kaya po, ang pinakamabilis, sumama ka sa marunong. Yun. Pangalawa,
hindi mo rin expect dapat sa sarili mo na lahat ng tatanong niya, sasalubungin mo. Sabi mo na, ay hindi ko po alam yan. Kung sinabi, hindi mo alam pala eh, hindi ko talaga alam eh, totoo. Hindi mo kailangan expect sa sarili mo lahat ng bagay na katulad ng tinanong ka, ano yung sabihin ng baptism of the dead? Gano'n, pakilang mo. Focus ka lang doon sa goal. Focus ka sa main, Oo. sa main course natin. Ganun po yun. So, kailangan siguro, may mga bagay po na kailangan kamisaduhin talaga. Pero hindi lahat. Kasi wala may kamisado ng Bible. Ayun po, last may Yung pangalawa ko, yung about dun kay sa hell. Okay po. Okay, very good. So, ngayon nyo lang na-encounter yun nga. Kasi iba po, parang iniiwasan nila yan. Sila naniniwala. Pero totoo po yun. Ang naalala ko si Daddy Rin, ganun din yung reaction. Ano, si Jesus tapos sa impyerno? Eh, dati mong Catholic ako, kahit Catholic pa ako, nagbabasa na rin ako. Nasa Apostles' Creed nila yan. Yun po talaga yung Nicene Creed. Isinamarize nila lahat ng major ano doon. Ang problema lang sa Catholic, yung ginawa nila yung Catholic doon, in-apply nila sa kanila, hindi naman dapat. Pero totoo po yun. Kasi yung debt nga eh, paano babayaran ni Jesus? Una sa cross. Pero, dalawa, sa impyerno talaga. In essence, Ito matinding usapin itong sinasabi dito. Ako po, natanggal ako sa GC namin dahil sa yung topic na yan. Okay. Bakit na lang si Jesus? Ano nga po ito? Pero yun nga po ang problema sa iba, hindi inaaral yun. Either hindi inaaral or hindi mas malalim. Kasi pag talagang into ganyan ka, may encounter mo yan. So mag-decide ka, ay, totoo ba ito o hindi? Nasa Bible. Ito may tatanggi. Wala pong ano doon, talaga napakalino sinabi ni Peter. In-apply yung sinasabi ni David, yung pala si Jesus pala yun. So, bakit tayo sa impyerno? Pero, 3 araw lang. Kaso, matindi pa rin yun kahit 3 araw. Kahit sa oras nga lang. Ayun po, so, yun ang sabi ko doon. May binabanggit rin na he went to the center heart of the earth. Yun nga, yung kay ano. Yung para siya ni Jesus, si Jesus nagsabi mo. Yung para siya kay Jonah. Siya talaga, pumunta talaga siya. As Jonah was in the heart Marami of the earth. hindi naniniwala yung iba, nakalagay naman sa Bible. Next. Kasi may mga nag-warning nga. Katulad nung sinabi Dito, sa akin. dito naman may tanong, baka may dito naman. Okay na po na yun? Sige po. So, Basahin po yan, malaking bagay po pag siya. may mahirap na topic, magdi-decide ka, ito yung sinabi sa Bible, ano, mas wala ako. Go. Dito, Mike. Yung mga sacrifices na ginawa ng Panginoon, yung siya yung nagkatawang tao. Pinako sa cross, punta sa impyerno. Wala na bang iba yung kailangan? Wala na iba? Kulang pa? Ayun na, Ayun na yun. ako laging binabanggit yun pag sa Luwin. Inaano ko yun kasi. Nagkatawang tao, pinako sa cross at Ako binabanggit ko, ito nga. Una si Kasi Diyos, nagkatawang tao. nagkatawang Nagkatawang tao, di siya nagkasala, napakahirap na. And then yung mga sikat na ginawa sa akin, ginulpe, tinadyak ang minura. Minsan binibilisan ko yun ng ano, pero natindihan nila yun. Pero in a way, nakukuha nila sa ibang religion na rin yun eh. Binibilisan ko na para, ano tanong? Wala na iba? Kulang ba? Yun ba yun? Yung pinaka-basic, yung pinaka-ano. Yung pinaka-basic. Tama yung pinaka-basic, like yung sinasabi. Siya ay Diyos. Okay, importante yun eh. Nagkatawang tao. Ulit-ulit sa Bible yun. And then, yun, di siya nagkasala. Importante rin yan. And then, yun nga, siya yung sumalo lahat ng minataw siya ginagpwede ko na ginawaan. Pinako sa puso. Tapos, Ano pa? yung nag-solve yung din, isa pa, Ah. yung nag-solve, kasi gamantala eh. Ah. Yung nag-solve yung sa mga 10. 10. Nag-start pa nga ako eh, biglang nagsalita. Sulat lang yun ng tao eh. Patente ha. Kasi yun ako namin ng lang yan, Bible ha? eh. Kaya na. Yung Parang, ay gawa lang yun ng tao Holy eh. men of So, God sa paano mo Peter. yan yun? Anong tanong? Okay. Yes, paano mo i-ano yun? Hindi, tanongin mo. Mabilis na sagot doon. Pwedeng sinunod doon. Gulat ako eh. Gawa lang yun ng tao eh. Lang yun. Katulad ng books lang sa school. Sino ang gusto sa magal? babalikin sa credibility ng Bible. So, Dapat natin yan yung credibility. medyo malalim eh. No? Pero di, mabilisan kasi, mabilisan ka mabilisan yan. Kaya ang sagot ko na lang na mabilis din. Gawin ko. Ikaw ba, may tiwala ako sa textbook niyo? Opo. Tao nagsulat mo. Ibig sabihin, hindi totoo. kasi Sa mga tao na masyadong meron silang lagi nakikita sa Bible, ito yung binibigay ko lagi. 2 Peter chapter 1, 20, 21.
Knowing this first, that no prophecy of the scripture is any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Totoong gawa to ng tao, but they are moved, ang sabi ng Bible, by the Holy Ghost. Kaya naisulat. Okay? Sabihin, kasi para sa tao. Kung ang sumulat nito ay langgam, ay para sa langgam. Tama po ba? Para sa tao, kaya ang gagamitin ng Diyos, tao, pero they are moved by the Holy Ghost. Yan lang kasimple. Pero kung maghahanap ka pa sa akin ng iba pang sagot at wala sa Bible, talagang hindi pwede. Kasi ang lagi ko sinasabi ganito, do you believe that the Bible is the Word of God? Pag sinabi naniwalaan niya to, enough na yun eh. Kasi sabi ko nga, ang authority lagi, Bible eh. Pag wala sa Bible, ba't paniniwalaan mo? Hindi nga ito. Na, Hindi rin naniniwala sa Bible. anong gagawin natin? Anong pag-uusapan Kasi natin? ang sinabi ko naman tatay, sinabi ko, Hindi, parang ganito yan. Okay, nakita mo yung upuan. Upuan niya. Ikaw ba naniniwala ka na upuan niya? Oo. Uupo ka ba rito pag nakita mo dadalawa ang paa? Hindi ka uupo kasi alam mo, you are putting your trust eh. Ilalagay mo yung paniniwala, pagtitiwala, paniniwala mo sa upuan na to. Kung alam mo, kapat ito, uupo ako. Ganun lang kasimple. Sa atin, ganun rin. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, anong pag-uusapan natin? Pero, okay lang ba sa'yo kahit hindi ka naniniwala sa Bible, isi-share ko pa rin yung Word of God sa'yo? May mga taong gano'n na pumapayag pa rin sila. Later on, mamaya wala na silang tanong. Kasi kinukonvict, ang nagkukonvict, maliban sa Holy Spirit, kasi walang conviction kung walang Word of God. Alam niyo po ba yun? Hindi sila kakausapin ng Diyos kung walang Word of God. The word na kahit hindi naniniwala yan, pero pag nababahagi mo ng salita ng Diyos, nangungusap na sa kanila ang Diyos. Kasi sa papaanong parang nangungusap ang Diyos? Through our conscience. Doon gumagawa. Ang banggitin mo sa tao, naranasan mo bang magnakaw, magsinungaling? Pag binabanggit mo kasi yung moral law ng Bible, medyo mabigat sa atin yan. Kahit nga ikaw na nagtuturo, tinatamaan ka eh. Ibig sabihin ng tao, through conscience, nangungusap ang Diyos. Kahit hindi naniniwala sa Bible, along the way, pinakita mo na lahat ng proof sa Bible, di naniniwala, ayun, basta ginawa mo yung bahagi mo, wala ka nang masyadong magiging walang pastor. clear na. Pero ito, kasi kung tama ito sinabi ko sa kanya, sabi ko sa bata, hello? Bukas ba? Hello? Yes. Sige na. Sabi ko sa bata, halimbawa sa school niyo, mayroong spelling. O spell, the word, ito, yan, house. So sinulat niya. Siya nagsulat yung tao. Sino nag-spell? Sino nagsabi? Yung teacher. So sabi ko doon sa bata, pag word of God, kaya sinabi word of God, yung Holy Spirit si God, siya yung nag-dictate sa tao paano niya sulat yung Bible. Yung gano'n lang yung gano'n kasimple, pero parang double ano pa rin siya. Double, kasi wala rin kasi ano ba, wala may bigay kasi na verse kaya hindi yung ano ko extra. Kanina, yun na yun. Pero pag gano'n na ayaw niyang basta clear ang conscience mo Kasi na ayun nabanggit din mo na daw sa sabi kanya. sa kanya ng parents. Ayun. May mga ganun. Kaya pag gano'n ako. Kawawa siya. Ito yan eh, meron tayong mga paniniwala. Tapos, nangyayari, na-absorb natin sa paligid. Pero kung contradict sa Word of God, huwag mong paniwalaan. Yun lang kasimple. Pero pag naka-align naman dito, di paniwalaan mo. Kasi lang, kung iiwan mo yung bata, parang sayang. Basta you have done your part, ganun talaga eh. Parang ano niya eh, yung nagko-kontra. Ayun. Tapos sayang. Kasi ayaw mo. Sa dami ng tao dito, sila nagre-repeat kanina, nabanggit mo sa verse. Kung ayaw nila tanggapin yung Word of God, wala tayong magagawa eh. Trabaho lang natin eh. Sabi ko nga lagi, hindi ko ibibigay yung perla sa baboy. Kung hindi siya deserving doon, nakikita ko na parang hindi niya patanggapin. Wala, ang dami nangangailangan eh. Ikaw ba magsasaya ka ng panon, oras doon sa tao na parang hindi naman siya deserve dito? Tayo, lahat naman walang deserve. Kasi alam mo naman sa sarili mo, kung, di ba, para sa kanya to. Tayo, ako kahit sino sa atin dito, parang hindi na tayo makapaniwala, kaganito tayo. Dahil merong lang nagmalasakit sa atin, narinig natin yung Word of God. Yun yan. Babalik tayo yung yung pipi nga. Pipi daw. Ay, pipi. Ano yun?
Ano ba, niligtas ba yun? Mga bulag tsaka... Basta Hindi, yun. merong mga missionaries para din. Alam ko may ginagamit sa kanila. Niligtas ba yun? Yung mga tanong na kanapos. Oo, paano yun? Hindi ko alam. Ang dami kasi taong ganun eh. Paano Pero- Hindi ko rin marami. Kailangan mag-aral pa tayo ng sign Meron language. siya para sa kanila. International sign May language. Bible sila, Brian. Sorry po, meron din. Oo, may ginagamit yan. May alam ko. Bible. Eh kung ano, pipi lang, hindi ano. Bible lang. Ayun nga, Nakakarinig. hindi siya bulag. Kaya nakakaintindi. Parang si, sino ba yun? Kasi ano ba? Oo. Andrea yun, di ba? Pero kasi, alam mo kasi nananakit din sila nung magpipig, nagagalit din. Isa, di ba? Pwede naman Hindi ba? Isang tanong lang muna. Ang pinakatanong mo yung paano. Siya yung pag-asa mo, ligtas ba yung letter? Oh, siyempre, gusto may konsensya, pwede. Kasi ang Diyos lagi sa conscious na gano'n. Paano sila may... Sa moral ang gagawa. Ayun. Kailangan Kung mag-aral ng ikaw dahil ko sign naman, may language. consultant sa tao yun. Kung ikaw, hindi ka marunong na, wala akong help, di ba? Ganun talaga. Merong mga parang May mga para doon. Tsaka, I believe, believe sa mga doon, may grace din na extend sa Paano kanya. ba di ba? nanaligtas yung kapatid ni Jessie? Ayun nga, tumaklob eh. Yung inaano ko, mga picture. Tapos kasama yung mga pinsan niya, ina-explain. Kasi yung Tumanggap. Hindi, may marami kasing paraan eh. Yung visual age, malaking bagay yan sa mga tao. Medyo mahina ang pangunawa. Ginagamit ng Diyos yan para abutin sila. Kahit mo sa mga bata, ang gusto nila may visual age. Eh ngayon mo ang dami na may technology na posibleng hindi ka makagawa ng paraan ng visual age. Baka dito ako nag-i-interpret ng ano eh. Basta Dito naman daw. Isa na lang. Isa, no? Last na last na. O sige. Baka mamaya bulan na lang yan. Kasi nga. Ano? Bulang Ayun nga. pipipingin. Kasi nga. Hindi ako na-encounter. Bulang pipipingin. Yung ano ba yan? Yung nga. Kasi hindi ako Wala na itong makaano battery. dito eh. Ano yan? Minimemorize niya ba? Ano, scripted ba yan? Minimemorize? Ano, Scripted? Hindi kasi pag nagiging ano Is lang. this scripted ba to? Ang Bible Yung soul kasi winning. Pag soul winning. hindi siya scripted. It is led by the Holy Spirit. Ngayon, ang isang pinakasusi diyan yung compassion. Kasi nga, napapasila parang memorize mo step by step. Ay hindi. Ito'y dinaan ng Ang panahon. galing mo magsalita. Oo. Parang alam mo na yung Ano daw panahon ito na umiikot na dahil hinubog ng panahon sa iba't ibang klaseng tao na nakakausap natin. Tsaka isa pang bagay dito, tayo, Pastor, tama po ba, Pastor? Doon sa sa Lolo Church, doon sa Moraya, wala nang ibang binabanggit si Pastor Padua sa amin, kundi magbigay lagi ng panahon sa Bible. Kasi doon tayo talaga kukuha ng kalakasan at karunungan. Kasi pag puspos ka ng salita ng Diyos, imposibleng hindi mo tubigyan ka ng isang karunungan sa mga tao gusto mong akayin. Pero kahit saan naman maraming paraan para mag-akay. Ayan, minsan nakikita ni Mrs. Yung member dun sa gate 1, minsan nagugulat na lang, nag-preach tayo sa loob ng bus na nakakapag-share tayo ng Word of God. Maraming access. Basta yung puso natin, laging tama sa Panginoon. Tsaka yung mga verses na yan, hinubog ng panahon yan. Hindi ka agad dumating po yan. No? Ano lang po yan, biyaya ng Diyos. Parang scripted kasi, no? Oh, parang hindi po scripted. Pero hindi siya scripted. Ayan. Sino? Oh. Joshua. Kasi parang scripted. Si ano? parang- Renz. Tama na lang May tanong ka? yung ginagawa natin. ang nakita ko din, when you memorize verses Yun. about soul winning, basta may kinalaman sa soul winning, pag ikaw ay nandun na engage ka na sa soul winning, ang nakikita, ang Diyos through His guidance eh. Tama. Yung mga verses biglang ipaplas sa'yo eh. Ito dapat kailangan. Parang ang sakit pakinggan. Scripted lang yan. Parang sinabi ng taong gano'n. Yun ang ano eh. Yun ang gagawin ng Panginoon. Kaya nga, it is very important, Naalala ko, nung nag-aaral ako sa Asia Baptist Bible College, meron kami subject na ngayong personal evangelism na walang ipinagawa sa amin kundi mag-memorize kami ng mag-memorize ng mga verses na may kinalaman sa soul winning. Natapos yung yun lang ang trabaho namin. Every day, we have to memorize 10 verses
nang check yun. Yan. Just imagine everyday, hindi yung weekly. Kaya talagang pigang-piga yung ano mo eh. Na minsan nga, tulala ako eh. Totoo po yan. Oo, yung naglalakad ka, na iniisip mo yung mga... Pero alam nyo, blessing. Kasi nung nasa puso isip mo na yun, pag may kausap ka na, through the leading ng Holy Spirit, yan sa'yo kung ano yung pagkakasunod-sunod. Talagang ano. Kaya mahalaga, load, kapag ikaw, Load. oo, ganun. Tsaka ito yung pastor sa ganyang bagay. Hindi lang sinaano ko lang. Kasi akala nyo scripted. Sa totoo lang hindi scripted siya. Yung nanghihingi sa basang scripted. Ito yan, nung ako'y nag-aaral ng Bible School, parang sinasabi ni Pastor Jun meron kaming kinakabisado na yung mga verses na yung pang soul winning lahat yun. Ngayon, hindi mo kailangan ubusin ng isahan yun. Kailangan pa isa-isa lang. Hanggang sa paulit-ulit ng binabasa mo, hanggang nilalagay mo dito, hanggang sa nilalagay na rito. Di ba? Yung mga nagtitinda ng mga produkto sa labas, paulit-ulit ang ginagawa, kaya namamaster nila. Kung gusto mong mamaster yan, repetition. Tapos yung application sa labas. Meron akong sinabi dalawang magkaibigan ng lalaki. Hanggang taas di, quote ako ng verse. Sabi nung isa, Tol, galing niya oh. Sabi naman ng isa, araw-araw niya kasi ginagawa. Yun na, nasagot na. No? Okay. Kasi sa may tanong. So, pero ang tanong kasi, paano ko sinabi sa'yo scripted? Ayun nga eh. Sabi niya lang yun, mo-observe naman niya eh. No. Paano niyo masabi scripted? Nagtanong ka ng in the middle of the for example, tapos nasagot mo ng properly. Paano mo sabing scripted yun? Ngayon, hindi na. Hindi na papasok sa Kung hindi mo, Nakita, paano scripted yun? hindi siya marunong mag... Pag sinabi ko sa kayong gano'n, subukan niyo po magtanong. Ay, Sam. Sorry. Paano hindi sila iba naman? Kay Pastor John po. Ayun, ako. Na-curious po ako dun sa sinabi niyo kanina about parang one-on-one discipleship. Kasi sa church, di ba, I grew up po sa church. So, never ko na-experience yung ganong type of parang approach. So, I really hope na pwede rin siyang open for current believers para may constant heart check po, di ba? So, para nagkakaroon recalibration dun sa ministry. Kasi maraming mga members na parang hindi na sila nag-check up kung kumusta sila sa pag-serve. So, I really hope na yung curriculum niyo po is magtuloy-tuloy. Pero yung question ko po is, doon po sa mag-lead or merong calling na maging discipler, ano po yung parang priorities na pwede nilang simulan or kung meron silang calling na mag-lead ng tao sa disciple group, ano po yung parang priorities nila para maging equip sila lalo? Or parang paano po sila magiging mas magiging equip nga po? So for example, yung the personal development po ba nila unahin nila, yung family po ba nila, or yung work ba nila, ganun parang ganun po. Ang ano po yung willingness to learn, yung magkaroon sila ng teachable attitude. In order for them na makapag-disciple, willing to have their own disciple, first, talagang sila mismo magpasakop on that process. Kumbaga di ba, how can you lead a person kung ikaw, hindi ka hindi ka willing na i-lead din ng iba. So yun yung actually maraming Christian na hindi nakaranas ng ganyan, yung talagang no one-on-one. Kasi ganun din naman, natuto na lang siya. Pero there is something when everybody, kumbaga sa naging ng church yun, naging ng church na talagang lahat ay matuto. Kasi pag ganun ang ng church, malaking bagay. Diba? Nakakatuwa tingnan na
yung bago pa pagkatapos na engage agad sa ganung gawain. Tsaka nakita ko mas madali ang growth ng isang ng Christian na na-engage agad sa mga ganyang gawain. Kasi nandun yung open siya, nag-effort talaga siya at talagang because gusto niya maging model, maging halimbawa, talaga nagsisikap din siya na mag-aral. Ako. So, kaya po napunang ko siya kasi since although lumaki nga po ako sa church, hindi personally yung yung desire ko talaga is to constantly learn. So, yun nga po yung kasi parang especially ngayon, nagtuturo po ako ng mga kids sa badminton. So, I want to be more equipped sa ministry. And yun po yung parang desire ko din na parang yung mga ibang current believers na matagal na rin sa church na magkaroon sila ng one-on-one din kahit hindi sila magsimula dun sa basic pero pwede silang ma-heart check ulit para mag-grow pa sila lalo dito sa ministry po. Ganun. Now, I could say talagang God gave us a discipleship to a system na sabi ko maganda. And I'm looking forward. Time will come na ako, kahit maganda yung namin, pero hindi ko inano na ganito din dapat kayo. Ang sa amin, we just keep on doing that system. Ito system yung taga-bunga. Kasi sa ngayon, even Pastor Padua, na-curious din and Pastor Eli, di ba may pinag-ano pa nga ako dun sa na magtuturo ako dun. Actually, sa totoo lang, hindi ako parang ako magtuturo sa kanila. Pero, it's a privilege. Kasi, inaano ko nga sa church namin na talagang ma-involve lahat sa ganyan. Kasi masaya yun. Yung meron kang inaakay, gano'n. At saka yan. So sana, ng Panginoon yan. Lahat ay ma-involve kasi gusto lahat tayo magamit. And ganito, di ba minsan dati yung church na ito, ang daming church worker. Ang totoo niyan, lahat dapat church worker. Lahat ng member. Tama. Hindi yung, sila ng church worker, kaya sila lang ang solinin dyan. Maling concept yun. Kaya pangyayari one-man show sa inyo. Lahat ng mananampalataya, lahat ng member sa Worker lang. dapat maging worker lahat. Pero hindi mo ma-expect yun. Ang talaga makikita mo nga tumutugon sa pagiging church worker talaga, yung lumalago na. Thank you po sa So, share nyo rin sa amin yung Pastor. Parang lahat. Meron kayong lesson? O pwede ba i-share yun? Actually, Pastor, sa lesson, may i-share yun Pero kakaiba kasi yung setup nung namin Dahil yung lesson, I can give the lesson. Maano mo yun? Mapag-aaralan mo yun. Pero yung the whole concept, kailangan alam mo paano tumatakbo siya kasi nakalagay sa nandun talaga. Ang talagang nito, relate yung dumaan sa proseso. Kaya nga, ganito may challenge, may nga ako ngayon kay Pastor kasi ako sa discipleship doon sa Muraya. Kaya lang, as of now, parang hindi pa totally sold out si Pastor Padua. Doon sa yung point na yung mga na-disciple is magpupunsin sila sa deeper test. Kasi ang point ni Pastor, tingnan mo na pag-aaralan mo
Kaya nga ang ano ko doon, next na pasukan, if they are not willing to go on yung tagang the whole process, hindi ako mag-ano na sa discipleship. Kasi, ano lang yun, starting lang yun. Oh. Kailangan talaga makita. At kung gusto mong ano talaga, malaman yun, you have to go on that process. Kahit sabihin natin na mas malaki ka pang church o ano, kung gusto mo talaga. Kailangan mo mag-undergo. Oo. Kasi ang discipleship ano, learner, follower. Paano ka magiging matatawag na ano, disciple kung ayaw mo namang follower? Diba? Ang sa akin lang naman dyan, sa may tinatanong ko rin na gusto yung masasummarize siya ng mabilis. So, kaya nakikita ko na parang lesson nga, medyo flexible, parang cell group. Nabasa ko rin yung mga gusto, yung mga ganun, yung daw ang formula for a large sure cell group. Yung sabi, sa G12, sabi ko na. Alam nyo, kahit gaano kaganda ang, ang programa o system, hindi yun ang daw maraming factors dyan. Okay? Ang isang dyan, okay, maganda yung meron kang magandang programa. Pero hindi lang yun Consistency. Pag wala yan dyan, malabo Passion. Pag walang passion, paper ka din dyan Hindi mo dinidiligan ng panalangin. Pagkatapos yung foundation mo, dapat Bible. Lahat yan dapat nandoon Diba? Kung gusto mong makakain ng masarap na masarap na ano to? Ano ba yung iba't ibang gulay na pakbet. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng kalabasa lang. Oo. Sasahugan mo lahat. Maraming sahog. Di ba? Ganun din sa discipleship. Kaya sabi nga kasi, pwede share sa amin. Ako nung naano ko itong seminar, sinare ko sa inyo, sakaling makita mo. Ganda to. Kaya ako, open ako halos sa lahat ng bagay. Halos, kung kaya ko pa yung process. Share ko sa amin yun. Pero ang say ko dyan, ito naman yung position ko dyan. Yun nga, parang masyado kami sa church. Hindi ko lang sa ayaw ng Bible school, pero hindi sa ayaw ng cell group. So I believe, yung sinasabi niyo yung... Oo nga, exactly ba so? Yun yung ano ko Kasi, mga terminology. Pero yung, kaya I believe yung mas yung nasa church na mismo. Para, sabi niyo, hindi ako na one-on-one. Kaso pag nasa church, hindi one-on-one ka na rin Pero hindi one-on-one, maramihan. Malawakan, lahatan na tayo. So, kumbaga yung fellowship andun na rin. Kung gusto mo i-disciple siya, kailangan mo bang sulat sa na-disciple mo si ganyan. Pwede rin, parang formal, pero para sa akin, pwedeng informal na yun. So, yun lang ang ko dun. Though, sabi nga, maganda yung Bible school, dahil ko natuturo sa Bible school, pero pwede mo actually matutunan dito sa church. So, kaya anong point ko dun, bukod sa nakapag-focus sa soul winning, kasi I believe ko yung nakita ko kasi itong format na doon sa soul winning churches din. Kaya, less yung time nila sa ganung bagay. Kaya full force sila sa soul winning kasi ibang bagay na pwedeng makuha ng mabilisan. Katulad yun, imagine nyo kung ako, pupunta ako sila first ako nila, Bible study ako doon. Pupunta ako ng Diyos, Bible study ako doon. Pupunta ako na... Okay, ito yung kaso, nagawa ko na sa church yun Tapos pag nag-Bible study, nag-service na tayo sa church, lahatan na. So mas marami akong time sa ibang bagay. Yun lang ko doon. Pero baka ako lang yan kasi nga, hindi ako focus. Full time din naman yun. Anyway. May question pa ba? Yes, David. Ikaw na naman. Iba naman. Hindi, tayo na pala. Hindi, para sa kanila. Regarding to sa mga sagot nyo kanina patungkol sa reading, paano naman sa mga hard cases, paano na... Ayun nga.
the more na skilled ka na, kaya mo na i-take on yun. Kung hindi pa, huwag mo na. Huwag mo magyabang. Kaya ko to, Iglesia ni Manalo. Nimis ko, kaya ko yan. Eh, hindi naman. Ayan. So, take your time. Kung hindi, huwag. Okay, so sorry po, medyo... Last oras, silang pastor, maghahabot pa to eh. Thank you for answering po. Okay, salamat po, God bless. At again, bukas, baka makalimutan na bukas, alas 8 po. Doon natin alas 8. Diretso na po yung ano. Text na lang to. Dito, maghihintay. Okay, this time, tayo tayo. Wala na. Tayo ko mag-aaral sa kanila. Pwede. Kasi ba ito yung ako na lang mag-pray. Tayo. Ay, pastor. Okay lang. Let's pray. Maraming salamat sa buong araw, Panginoon. Especially mga guest na Pastor dito na nagturo. Bahagi ng insights, Panginoon, ng answers and experiences. I pray na ganito pa magkatuloy kami, especially sa ganitong gawain. So, willing na bukas. Ito kami ng weekly schedule. At yung mga tanong sana na hindi pa naman lahat nagsasagot lahat ng tanong. Maging willing nga kami, willing kami gumawa, mag-aral, assignment namin. And then yung actual practical application, doon kayo matuto sa ibang bagay. Magkabay yung bawat isa, kung may kalooban nyo. Magkabay nyo po yung bawat isa. Lalo mga pastors law sa church, kami mag-accept ito sa church. Yung program, consistent kami dito, Lord. Kaya ingat yung bawat isa. Taluan kayo pang magpala. Mag-ingat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po. God bless sa lahat. Thank you very much. Salamat tayo sa mga guest natin. Kaya, kaya na. Opo. Sabay na kayo. Sige po. Sabay na rin sila. Sige po. Pasok lang. Wait lang po ha. Amen. God bless.